Ayon sa mga survivor, ang naging problema sa pagkahulog ng bus kahapon sa Nueva Ecija. Pero may iba pang sinisilip na anggulo ang mga otoridad. Saksi si Von Aquino. Sa layo ng highway sa bahagi ng Bangin sa Caranglan, Nueva Ecija kung saan bumagsak ang Leo Maric bus at sa tindi ng tinamong pinsala nito, halos imposible ang makaligtas. Sa Bampang Nueva Vizcaya kung saan dinala ang marami sa 34 na nasawi, walang sapat na salita para ilarawan ang pagluluksa ng mga naulila. Sasalubungin niya sana yung anak niya. At kukunga din ang sasakyan. Hindi ko akalain na isa yung kapatid ko. Ang mga nakaligtas, posibleng susi sa investigasyon. Nakaiwalay na po ako sa kanila. Nahiwalay po kayo dun sa... Ba't na po, sa mga tao po. Sa mga tao, sa mga bus, tumilapon kayo palabas. Kumapit lang ako sa tubo ate. Nang maigpit na maigpit. Tapos, nung nagpagulong-gulong na, hindi ko na alam kung lumalasik na ako. Kwento nila, preno at hindi raw gulong ang naging problema ng bus. Sa taas pa lang, ano lang yung kasi yung bus eh. Patay yung magil yun. Kung nagsisigaw po sila, sabi nila, yung preno po ang lagi na sinasabi. Sabi ko sa kanya, mabaho na yung clutch niya. Eh, sabi niya naman, di daw lang, is daw lang. Sa inspeksyon nga ng LTFRB, napansing iisa lang ang skid mark o yung markang naiwan ng gulong. Just looking at the skid marks, parang while hitting on the brakes, this one had, dito gumana talaga yung brake niya. But on the left, I don't see the marks that dapat na nandyan. Delikado pa ang lupang kinalalagyan ng bus kaya hindi na inspeksyon ng chassis at makina ng bus. Hindi rin malinaw kung sumunod ang bus sa memorandum circular na hanggang 6 na oras lang pwedeng magmaneho ng tuloy-tuloy ang driver ng isang pampublikong sasakyan at dapat may karelyebo na iba pa sa konduktor. Inaalam pa kung dating may record, kung ilang taon na ang bus at kung overloaded nga ng madisgrasya. Pero kung pagbabasihan ang bilang ng mga nasawit sugatan na ngayon 77 na, sobra ito sa kapasidad ng pampublikong bus na 56 na pasahero lang. Tungkol naman sa overloading, pinapatrabaho ko ngayon doon sa site. Pinapa-interview kong mabuti kung sa ngayon, hindi ko pa alam kung ano po yung talagang nangyari doon. Pangako ng Leo Maric Trans, medical reimbursement para sa mga sugatan at 200,000 pesos mula sa insurance para sa bawat nasawi. Ikidalamhati po ang Leo Maric Trans. Sana maayos pong lahat. Hindi po naman namin kagustuhan yung nangyari. Ako si Von Aquino, ang inyong saksi.